Good morning mga kaibigan, mga kalitos. At least araw ng Friday, early in the morning, medyo nagpakita si Haring Araw. So hindi lang natin alam kung magpatuloy ba sa maghapon ang sikat ng araw. So ito ngayon ang bakas na iniwan ni Bagyong Christine. Tingnan natin, mayroon dito mga part ng bubong o ng ating greenhouse na sinira ni Christine. At syempre yung mga litos natin dahil natanggal yung bubong, medyo stress ng konti yung mga dahon. So ikutin muna natin ngayon. Ito yung itong portion na ito ay hindi naman na galaw dahil medyo matibay yung portion na ito kasi dubli yung ano natin sa taas, dubli yung pampatibay doon. Mayroong nilagyan natin ng net tsaka lubid na nakaipit sa itaas na bahagi ng ating greenhouse. So, kaya yung portion na ito ay salamat naman at hindi natuklap ni Christine. So kaya lang yung dahil hindi pa masyadong umalis itong si Christine, medyo may ulan-ulan pa, kunting sinag lang ng araw. So parang kinapos na ito sa sikat ng araw itong mga halaman natin, yung mga litos natin. Alam nyo kasi mga kaibigan, yung litos gusto niya katamtaman lang yung init. Gusto niya yung init pero hindi naman pag masyado namang mainit, nako, sapol din, lupay-pay din ang mga dahon nito. Kaya mayroon siyang shade net na movable shade net. Hindi pwedeng fix ang shade net yan. So ito mayroon din tayong harvest kahit papaano pagkatapos ng Bagyong Christine, medyo mayroon naman tayong na harvest dito. So sa awa ng Diyos, mayroon namang naiiwan. So ito yung bakas ni Christine. So balikan natin itong portion na ito. Sa ilalim ay na-harvest natin nung hindi pa dumating si Typhoon Christine. Yung mga kulubot na yung mga tingnan natin yung bubong sa itaas. Kailangan pa ayusin yan kasi pag kulubot ang bubong, hindi dire-diretso ang agos ng tubig pababa. At mayroon din tayong grow lights dito na nakaabang. Just in case hindi magpatuloy ang sikat ng araw, so pwede nating paganahin ang ating mga grow lights. Yung grow lights na yan ay nag-i-emit yan ng heat. So ito naman yung mga seedlings natin, pampalit dyan sa na-harvest natin. So naka-ready na yan, mga ilang araw na lang yan. So hinihintay na lang natin yan na magkaroon ng 4 to 5 leaves. Ito naman sa kabila, yan, may pang ilan-ilan kasing butas sa ating bubong dahil sa hangin, sa lakas ng hangin, tinutuklap, talagang pilitin tutuklapin so yung iba dyan na butas. So ito stress ng konti yung mga dahon ito. Buti na lang hindi na masyado ang ulan ngayon. Nandiyan naman yung sikat ng araw. Pero under observations pa rin yung weather condition natin ngayon. Medyo kabado pa rin tayo sa ating mga tanim. Kasi ang litos pag sobrang kulimlim naman ay mahina ring tumubo. Tumubo man, hindi malulusog yung mga dahon. Hindi dumadami ang dahon. So matamlay. So importante talaga ang sikat ng araw sa kahit anumang tanim. Sabi ng science, plants need air, water, and sunlight. So
kulang ang sinabi dyan. Kailangan ng enough water, air, sunlight. So, ito pa kasamahan doon sa mga punla natin. Ready to transfer na yan. Siguro sa tanti ako mga 3 araw na lang yan. Pwede na yan. So again, balikan natin dito sa ating mga ito. Kasi yung mga dahon ng litos, itong portion na ito talaga yung tuklap, yung bubong ng ating greenhouse. Kaya medyo yan, bagong ayos lang natin yan pero hindi pa masyado. Kailangan pa nating reviewin yan. Siguro ngayong Sabado, enough yung time natin. Wala tayong work. So dapat sana weekend rest day ngayong Sabado, pero ito nilagyan tayo, iniwanan tayo ng bakas ng isang bagyong nangangalang Christine. So ito yung mangyari. So ngayon tingnan nyo mga kaibigan, dahil natanggal yung bubong, may mga dahon talaga ng ating mga litos na bali. Yan, nababali sila pag tinamaan ng malakas na ulan. Pag medyo malaki ang butil ng ulan na tumama dyan, putol talaga yung dahon, no? Makikita nyo yan. Yan. So, yan, yan. Lasog-lasog yung mga dahon. Kawawa yung mga litos natin. Yan ang nangyari. Ilang araw din yan. Dahil nung natuklap ang bubong gabi, wala ako dito. On travel po ako. Kaya hindi ko na hinayaan na lang. Tira ang matibay na lang. Pagbalik ko nung Thursday, yun na yun. So, umuulan-ulan pa rin. Kaya nadagdagan yung dami ng mga litos na bali yung mga dahon. Dahil hindi na sila protected ng UV plastic na roofing natin. So, yan. Ang epekto, ang bakas na iniwan ni Typhoon Christine na dumaan dito sa probinsya ng Biliran, sakop ng Region 8, Eastern Visayas. So particularly dito sa Naval po ito, Barangay Pierre Garcia. So yan ang epekto yan, no? Yung ibang dahon naninilaw na eh. Yun yung mga first leaves ng ating mga tanim. So, pag sobrang hindi talaga pwede ang litos, mga kaibigan, na babad sa ulan, mas malakas pa. Kung wala, hindi man greenhouse, kailangan mayroong net para at least pag may net, nababawasan yung epekto na direct hit ng mga butil ng ulan. So, lalo na yan, natanggalan ng bubong. So, yun. So, yan mga kaibigan, ang mga challenges natin sa ating paghalaman.